Nagkasundo ang mga delegado ng Estados Unidos at Iran sa pagbuo ng isang roadmap na maglalatag ng mga susunod na hakbang tungo sa isang pangmatagalang kasunduan sa loob ng 60 araw. Ayon sa joint statement na inilabas ng Qatar at Pakistan na tumayong mga mediator, magpapatuloy ang mga teknikal na negosasyon sa mga susunod na araw habang tinatalakay ang mga issue kaugnay ng nuclear program ng Iran, mga sanctions, Strait of Hormuz at ang sitwasyon sa Lebanon. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, 4 na mahalagang punto ang nakamit sa unang round ng pag-uusap ng mga kinatawan ng parehong bansa sa Bergenstock sa Switzerland noong linggo. Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish 4 things for the American people. Isa sa mga pinakamahalagang napagkasunduan ang pagbuo ng isang mekanismo upang panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Nakasaad sa paunang kasunduan na mananatiling bukas ang nasabing daanan upang maiwasan ang pagkaantala ng supply ng enerhiya at panibagong pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. First, we wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open, but we also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz, so that when there are the conflicts that inevitably come up, we can make sure we work through them rather than that leading to escalation. Kabilang din sa mga napagkasunduan ang pagbuo ng isang communication channel sa pagitan ng magkabilang panig upang agad matugunan ang mga insidenteng maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon. Isa sa mga sentro ng pag-uusap ang patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Nagkasundo ang magkabilang panig na magtatatag ng isang de-confliction mechanism upang maiwasan ang mga insidenteng maaaring magpasiklab ng mas malawak na digmaan. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. We wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer, our allies and everybody else. We set that up as well. Ayon sa mga mediator, mahalaga ang nasabing hakbang upang mapanatili ang tigil putukan sa Lebanon habang nagpapatuloy ang mas malawak na negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Malaking pag-usad din ang naganap sa usapin ng nuclear program ng Iran. Inihayag ni Vance na pumayag ang Tehran na muling papasukin ang mga inspektor ng International Atomic Energy Agency o IAEA bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapalakas ng transparency at pagtitiwala sa pagitan ng magkabilang panig. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. Tatalakayin sa mga susunod na negosasyon ang mas detalyadong mga usapin tungkol sa nuclear activities ng Iran. Samantala, nilinaw ni Vance na hindi totoo ang mga ulat na umano'y naantala o uminit ang pag-uusap dahil sa mga pahayag ni US President Donald Trump tungkol sa Strait of Hormuz. No, they didn't throw a wrench in the system. The thing with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But we were negotiating well past 1 in the morning yesterday, so they didn't walk out. Bago ang negosasyon, muling nagbabala si Trump sa Iran na dapat itigil nito ang pagsuporta sa mga armadong grupong kaalyado nito sa Lebanon at sa iba pang bahagi ng rehiyon. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pag-uusap at nabuo ang mga bagong mekanismo para sa koordinasyon ng magkabilang panig. Bilang bahagi ng roadmap, magpapatuloy ang mga teknikal na negosasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng mga kinatawan ng Estados Unidos, Iran, Qatar at Pakistan. The final thing that we wanted to accomplish, which is actually set up the process for the technical negotiations that will follow. Our teams working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level with the teams here in Bergenstock, and then those technical negotiations are going to continue over the weeks and days to come. Ayon kay Vance, hindi pa ito ang pangwakas na kasunduan, ngunit mahalagang hakbang ito tungo sa mas malawak at pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan.
we laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We haven't built the house, but we've laid a successful foundation to get to a good place for the American people. Sa panig naman ng Iran, inilarawan ni Foreign Minister Syed Abbas Araghchi ang pagpupulong bilang isang mahalagang pag-usad sa pagtatapos ng tensyon sa rehiyon. Ayon kay Araghchi, magiging unang malaking pagsubok sa mga napagkasunduan ang pagpapatupad ng deconfliction cell na nilalayong maiwasan ang panibagong paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Binanggit din nito ang malaking pag-usad sa mga usapin kaugnay ng pagpapatuloy ng oil exports ng Iran, pagpapalaya ng mga naka-freeze na asset nito sa ibang bansa at mga planong pang-reconstruction at pagpapaunlad ng ekonomiya. Samantala, nagpasalamat si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa magkabilang panig sa matagumpay na pagpupulong. Gayon din sa Qatar government na naging mediator at sa Swiss government na nag-facilitate ng pag-uusap. Nagpahayag din ito ng buong suporta sa pagpapatuloy ng negosasyon hanggang sa makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.